Sisimulan natin ang kwento. Noong panahong si dating Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr. ay nagkagusto sa isang batang-bata at magandang teen star noong late 60s, na nagngangalang Rosemary Sonora. Siya ay nakababatang kapatid ni Susan Roses. Sobra ang paghanga sa kanya ni Pangulong FEM, kaya gumawa ito ng paraan para magkakilala sila, katulad din ng 11 Days Whirlwind Romance noon nila ni Madam Imelda. Dinaan din ni FEM si Rosemary Sonora sa regalo at bilis. Sa madaling salita, ay nakuha agad niya ang loob ng batang actress at naging sila ng lihim. Kapag kailangan nilang magkita ay pinasusundo ni FEM ang batang actress at dinadala sa isang rest house na hindi na binanggit kung saan ito, at doon pupuntahan ni Ferdinand para magkasama sila. Sa madaling salita, nagdalang tao ang batang actress at dahil nga sa bata pa ito at bago pa lang sumisikat at dahil na rin sa takot sa ate Susan niya, inilihim ang pagbubuntis nito hanggang sa makapanganak. Napilitang aminin ng batang actress sa kanyang ate Susan ang tungkol sa kanyang panganganak. At dahil nga sa bago pa lang itong sumisikat ay kailangang ilihim ito sa publiko at ang isa pa, hindi siya pwedeng panagutan ni FEM. Nagpa siya ang mag-asawang Susan at Ronnie Poe na ampunan na lang ang bata, at ang isa pa nga ay wala silang anak at hindi naman iba ang bata dahil anak ito ng kanyang kapatid. Gumawa na lang ng kwento ang mag-asawang Susan at Ronnie para hindi mahalata ng publiko ang tunay na pagkatao ng bata. Ang batang ito ay mas kilala natin ngayon bilang si Grace Poe, kung minsan kasi, kailangan nating ilihim na lang ang tunay na pangyayari, para sa katahimikan ng lahat. Iniisip ng ilan na marahil ay gumanti lang si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. kay Madam Imelda, dahil kung maaalala natin, na si Madam Imelda ay nagkaroon din ng lihim na anak kay dating Mayor Arsenio Lacson sa katauhan ni Amy Marcos. Ano ba ang tunay na nangyari dito? Bueno, ay balikan natin sumandali. Noon panahong nagkakilala sina Arsenio at Imelda, ay nabighani agad si Arsenio sa dalaga. Wala pa noon si Ferdinand Marcos, dahil nga sa may pagkababero itong si Arsenio at may ugaling hindi papayag hanggat hindi niya nakukuha ang isang magandang dilag. Talagang puspusan siya sa panunuyo kay Imelda, pero sa panahon ding ito, ay hindi sinasadyang nakita ni Ferdinand si Imelda at nabighani rin ito sa taglay na kagandahan ni Madam Imelda, kaya naman wala itong sinayang na sandali at niligawan agad niya ito at hindi tumigil hanggat hindi niya napapasagot ang dalaga. Nalaman ito ni Arsenio at kinumpronte niya si Ferdinand at hinamon niya ito ng santukan, pero hindi ito pinatulan ni Ferdinand. Huli na nang malaman ni Arsenio na pinakasalan na pala ni Ferdinand si Imelda at nakuha niya ito sa pamamagitan ng 11 Days Whirlwind Romance. Tinanggap ni Arsenio ang pagkatalo at hiniling na lamang niya sa mag-asawa na kunin siyang ninong sa unang anak nila na pinaunlakan naman ni Ferdinand. Pero ilang buwan pa lang nagsasama ang mag-asawa ay hindi sinasadyang nagkita uli sina Arsenio at Imelda. Palibhasa ay hindi pa ganon ka-in-love si Imelda kay Ferdinand dahil nga sa mabilisang pangyayari. Muling nagpahiwatig si Arsenio kay Imelda at dahil nga sa may asawa na si Imelda ay sinabi na lang niya na magkaibigan na lang sila. Pero mapilit si Arsenio at nakipag-deal siya kay Imelda na makipag one night stand sa kanya at titigilan na niya si Imelda at hindi na niya ito guguluhin, dahil nga sa kilala niya si Arsenio sa ugaling brusco at para na rin hindi na siya guluhin nito ay pumayag siya sa deal. Total wala namang makakaalam nito kundi sila lang namang dalawa, naisip niya. Dumaan ang mga buwan at hindi na nga nagpakita pa si Arsenio kay Imelda. Lumipas pa ang mga buwan, at nagsilang na si Madam Imelda ng isang sanggol na babae, at ito ang panganay nila na kilala ngayon sa pangalang Amy. Walang nakakaalam ng tunay na nangyari, sapagkat kinalimutan na ito ng mga sangkot dito. Basta ang mahalaga ay ang kasalukuyan. Para kay Madam Imelda, siguro masasabi natin na amanas na sila ni Ferdinand Marcos Sr. Nagkaroon man sila ng madilim na nakaraan sa magkaibang kadahilanan, ay sa huli, nagmahalan sila ng lubos at pinatunayan nila ang mga salitang till death do us part. Hanggang dito na lang po muna ang ating love story at hanggang sa susunod na lang po uli. Salamat po mga katropa.